What's up, everyone? Today's vlog is a little bit different because we want to talk about something that's been affecting me and my classmates for a while now. Watch this video and we'll show you what we meant. Talk about the restrooms. There's no privacy in the restroom since some of it doesn't have doors or any partitions. There's rarely soap or paper towels, but there's always used napkins on the floor. It's not just annoying, it's a health and safety issue. Hindi lang to basta reklamo ha, safety issue to. Paano tayo makakapaghugas ng maayos kung lahat ng CR ay madumi at hindi maayos? Good morning everyone, at ngayon naman po dito po tayo sa ASHI kung saan hindi lang ang estudyante ang busy, kundi pati na rin ang mga basura. Oo, tama kayo nang narinig, pati ang mga basura. Overflowing trash ang buong eskwelahan. Oo nga, Angel. Sa totoo lang ay hindi ito isang maliit na issue dahil sa pang-araw-araw ay lagi natin nakikita ang mga basurahan ay puno at nakakalat sa daanan. Kaya napagdesisyon na namin ni Angel na gumawa ng mini-vlog para malaman kung paano ito susolusyonan. Kaya naman po ay maglalakad-lakad kami dito sa ASHI at may nakita po kaming nakakalat lang na basura. Ayun po. At nakita niyo po yun? Nakakalat lang po ito dito sa eskwelahan. Ito po ay nakakahiya sa mga bisita at sa mga ibang mga teachers. Ito po ay delikado sa ating kalusugan. Oo, at isa pa, ay delikado din ito sa ating kalikasan dahil pwedeng magkakontaminasyon sa lupa at tubig. Kaya ito na siguro ang sign upang simulan ang #CleanASHI campaign. Hello po, may katanungan po kami. Ako sa problema po dito sa ASHI. Ano po yung mga ginagawang pakbang para matulungan? So, for me, as part of the YESO and one of the SSLG members, I think that yung sa YESO is one part na din yung sa trash to cash, since yung mga water bottles dito na nakakalat sa buong ASHI is kinokollect ng mga students para mailagay sa recyclable bin doon sa may Pinoy building. And then, na-maintain nun yung cleanliness ng school natin. And sa SSLG naman is na-maintain sila ng mga students para sa mga schools regulation dito sa school para maging maayos tingnan yung school natin. Yun lang naman. Iyon nga ang isang tamang solusyon na ay ang pagtutok sa tamang pag-segregate ng basura tulad ng paghiwalayin ang biodegradable at recyclable na basura. At ako si Nilo, ngayon ay tatalakayin natin ang mga iba pang concern ng mga students. So ayun guys, ang pinaka-common na issue ng mga students ngayon ay mga sirang puwak. Kung mapapansin ninyo, halos lahat ng class. Like this one, as you can see here. Super uncomfy nga at talagang nauga. Minsan, may times pa na parang pwede kang bumagsak. Super delikado talaga. Alam naman natin, chairs are super important for learning. Imagine, araw-araw dito nakaupo ang mga students, pero kapag sira na o luma na, instead of listening kay teacher na ubos ang energy ng mga students, kaka-adjust o saka ba na baka ito ay bumigal. Exactly. Dagdagan mo pa ng fact na kulang ang upuan. So yung iba, they end up sharing at minsan pa nga ay nakatayo sila. Nakaka-apekto ito ng sobra sa overall experience and performance ng students. Kaya naman sana mabigyan ito ng attention ng school administration, simple man siya tignan, pero malaking bagay ito sa daily lives ng mga estudyante. Oo, kasi at the end of the day, comfort and safety ng students ang priority. Kung maayos ang upuan, mas makaka-focus, mas productive at syempre mas safe. Because schools should be clean, safe, and equipped to help us learn. If you're watching this and relate, speak up. Share this video, talk to your principal, or write to the school board. Know that changes starts when we raise our voice to them. Sa mini-vlog patrol, kami sila Terry, Banyes, Halito, Resurrection, Nilo. and this is our mini-vlog report from ASHI. See you guys!